Sabay-sabay na pumasok sila sa loob ng mansion, nang makita nilang halos pumalakpak si Cassandra nang matapos nilang kantahin, ang tatlong bibe. Mabuti na lamang ay kabisado ni Randall ang kantang iyon. Bale sumasabay na lamang silang tatlo kahit wala sa tono at halos hindi sila sabay-sabay. Ang init, kaagad na hinubad ni Theodore ang suot na barong ganun din si Harris. You said that it was the last. Bulong pa nito kay Rafael na kasalukuyang malawak ang ngiti sa kanyang labi. Hindi mo sure, so just shut up first. Balik na bulong din ni Rafael nang makita niyang parating na si Cassandra habang pababa ito ng hagdan. You are literally stupid. Inis na bulong din ni Theodore at magrereklamo pa sana siya ngunit nakita na niyang pababa sila Ariana. Napalitan naman kaagad ng malawak na ngiti sa Connie ang labi. Well, syempre hinihiling niya rin na sana ay nagustuhan ni Ariana ang panghaharana nila, kahit halos sobrang naging oily ang mukha nila. Dahil sa pawis at pagtama pa ng tindi ng sikat ng araw. Mauuna na muna ako sa bahay ko, tanggayin ko na rin muna si Ariana. Pasimpleng tugon naman ni Harris na siyang tinanguan lamang ni Rafael. Sinenyasan ni Harris si Ariana at tumingin muna ito kay Rafael bago tuluyang sumunod kay Harris. Sa totoo lang ay hindi alam ni Rafael kung alam ba ni Rogelio ang nangyayari sa kanyang mga pamangkin. Well, mapagkakatiwalaan naman ang kanyang mga kaibigan. Pamilya na ang turing niya sa mga ito at alam niyang hindi sasaktan ng mga ito ang magkapatid. Ang dapat niya nga palang isipin ay ang pakikipag-ayos niya kay Cassandra. Sana lang talaga ay nagustuhan nitong tunay ang kanilang panghaharana sa tanghaling tapat. Exit na rin si Theodore at Katrina. Ang naiwan lamang doon ay siya at si Cassandra. Nakangiti siya rito habang tila naman nahihiya ito at naiilang. Nagustuhan mo ba ang ginawa kong panghaharana sa you love? Tila kabadong tanong pa ni Rafael. Paenya ka na at natapat na tanghali. Gusto ko kasi unique version ko. You know that I want to be one of a kind. Sabay kindat pa nito. Hindi naman makapagsalita si Cassandra at nakakaramdam siya ng hiya. Not just because Rafael's appearance or question. It's just that. Kailangan ko marin bang umexit? Nag-aalangan pang tanong ni Randall. Bigla ay napatingin si Rafael sa laniyang likuran habang nakakunot ang kanyang noo. What the hell are you still doing here? I thought you already leave. Parang inis pang tanong ni Rafael. I just thought na kailangan pa ako, Parang innocent pa ring tugon ni Randall, ngunit ang totoo ay gusto niya lang asarin ang Kuya Rafael niya, baka kasi matagalan bago na naman siya nito pansinin. Just leave, Randall. Oh, okay. Biglang ngiti ni Randall at dali-daling umalis sa kanilang pwesto bago pa bumuga ng apoy ang kanyang kapatid. Naiiling na lamang siyang bumalik sa kanyang kwarto habang nakangiti. Sana ay palagi na lamang ganito masaya at tila walang problema. Ngunit malabo iyon gayong nababalot ng kasinungalingan ang kanilang pamilya. Ang harsh mo kay Randall. Ang akal ako pa naman ay okay na kayong dalawa. Sambit ni Cassandra kay Rafael. Napayuko tuloy si Rafael, dahil baka may naipakita na naman siyang hindi nagustuhan ni Cassandra. Pagod na siyang bumawi sa mga nagawa niyang kasalanan, at baka mapatay na siya ni Theodore kung mangyaring kailanganin na naman niya ito. He needs to cool off, pagdating kay Randall. Yeah, we are okay now. Napabuntong hininga si Rafael. You see, nag-uusap na kami, it's just the way we bond. Pagdadahilan niya, ngunit ang totoo ay naiinis siya. Sino ba naman kasing baliw ang magstay gayong moment na nila ni Cassandra? Great, so, ano nga pala ang itinatanong mo sa akin? Parang nahihiya ngunit kinikilig na tanong ni Cassandra. Napangiti na rin si Rafael. Nagustuhan mo ba yung ginawa naming kanta? It's from originally ours. Pagmamalaki pa niya. Para silang teenager na tila nahihiya at kinikilig sa isa't isa. In short, they were look like pa-baby lovers. They can't help to stop their feelings. The emotion and feeling is so priceless. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Cassandra at pasimpleng lumakad patungo sa hagdan. Sasegway na si Rafael patungo sa kanilang kwarto bago pa man iyon mapansin ni Cassandra at magbago pa ang isip nito. Baka kasi bigla na namang gumana ang pregnancy weird things nito. Sobrang nagustuhan ko, hindi ko inakalang kaya nyo palang magmukhang tao. At saka ang gaganda ng boses nyo. Pero mas nagandahan ako lalo na noong kantahin nyo ang tatlong bibe. It's so cute,
kahit hindi sabay-sabay at wala sa tono. Ang galing palang kumanta ay Randall. Tugon ni Cassandra na siyang sakto namang pagkasara ng pinto sa kanilang kwarto. Napasimangot ng mukha si Rafael at pati hayang humiga sa kanilang kama. Doon tuluyang natauhan si Cassandra na naroon na sila sa kwarto at wala na siyang nagawa pa nang hilahin siya ni Rafael patungo sa ibabaw nito. Kaya naman gulat siyang napahiyaw. Sa akin mas hindi ka ba nagalingan? Parang nagtatampong batang tanong ni Rafael. Pinindot naman ni Cassandra ang ilong nito. Nagalingan. Siyempre sa'yo pa ba ako hindi magagalingan? Asawa kita. Nakangiting tugon ni Cassandra. Yeah, that's my wife. Para namang nanalo si Rafael sa isang laro pastahan. But still you didn't forgot about your ex-girlfriend. Seryoso at baka sa boses ang galit ni Cassandra. Bigla rin sumeryoso si Rafael. Ang akala niya ay absuelto na ang kanyang kaso kay Cassandra. He took a deep breath, nang humiwalay si Cassandra at umupo na lamang ito sa kanyang tab. Sasabihin ko naman sa iyo kung talagang plano mong sabihin sa akin dapat umpisa pa lang noong maging totoo ang relasyon natin. Napakagat si Rafael sa ibabang labi. Hindi ko naman alam na importante pa pala sa iyo ang ganoong information tungkol sa akin. Nakaramdam naman ng pagka-guilty si Cassandra. Pakiramdam niya ay hindi tama ang kanyang inasta at maging reaction. May magagawa pa ba siya, sa iyon ang maramdaman niya. Overacting na kung yun ang tingin ng iba pero maiintindihan lamang din siya ng babaeng buntis o hindi naman kaya ng babaeng may trust issues. Hindi naman importante but I should know. Humarap si Cassandra kay Rafael. Hindi ko man alam kung ilang babae na ang naikama at napolygamy mo but at least sana man lang malaman ko ang tungkol sa mga babaeng nakasama at nakarelasyon mo. Para naman alam ko kung possible pa ba kayong magbalikan, parang maiyak siya sa huling sinabi. Hey, stop that thinking. Wala na yun, love. Tapos na yun matagal na, sa kaniyakap ni Rafael si Cassandra. Hindi na magkakabalikan. Matagal na siyang wala. Wala nang babaliko kung bumalik man wala na siyang babalikan. Asawa na kita remember at sa inyo ng mga anak ko umiikot ang mundo ko ngayon. Sabay halik ni Rafael sa noo ni Cassandra. Kusang napayakap si Cassandra kay Rafael. That words. Ang hirap kapag isa sa love language mo ay words of affirmation. Kapag nakuha o narinig mo na ang sagot magustong marinig ay kusang naglalaho ang galit at inis na nararamdaman. Ang totoo, ay hindi na nga alam ni Rafael kung nasaan na si Irish. College student ng mga panahong maging sila. But before graduation, Camille broke up with him without any reason at hindi na rin naman siya nagtanong pa. Actually, wala naman sa kanya ang relasyon nila. He want her, dahil lang din ayaw niya ng iba't ibang babaeng kasiping. Ang iba kasing babae noon kapag na-attach na sa kanya, ay feeling entitled na ang mga ito upang diktahan ang mga dapat niyang gawin o hindi kaya ang mga plano niya. And he hates it. At least si Irish ay matawag niya lang na girlfriend ay okay ito sa lahat. Isang text o tawag niya lang ay pupunta na kaagad ito sa kondo niya. And they will do it all day. That's it. No feelings attached. Tumitigi si Cassandra sa mga mata ni Rafael. You promise, na kahit anong mangyari, o bumalik man siya ay hindi mo kami ipagpapalit sa kanya. Gustong maramdamang muli ni Cassandra ang assurance mula kay Rafael. I promise, love. Tamaan man ako ng kidlat hinding-hindi ko kayo iwan. Unti-unting napanatag ang loob ni Cassandra at saka napangiti. She insisted a kiss, na kalaunan ay mas lumalim pa. She didn't want making love at afternoon. Kaya naman siya na ang unang humiwalay sa kanilang paghahalikan. What? Natatawang tanong ni Rafael kay Cassandra nang tumayo ito. Bitin na bitin ang kanyang pakiramdam kahit alam naman ni ang hindi dapat ay push pa si Cassandra to have making love with him dahil sa kondisyon nito. He can't help. Palaging sumasaludo ang kanyang alaga sa tuwing madidikit lamang si Cassandra sa kanya. Hindi ka pa naliligo. Take a shower now, and when you're done I will next to you. Bakit pagtapos ko pang maligo? Pwede naman tayong magsabay. Saka tumayo si Rafael at hinubad ang natitirang suot na sando. No, I have plans today. Parang nanlalambot ang mga tuhod ni Cassandra habang umaatres dahil sa kanyang nakikita. Katawan pa lang ni Rafael talagang ulam na,
Nakakalambot tuhod, sabayan pa ng pagbakat ng matama at mahaba nitong alaga. Literal na nakakapanglaway. Oh, that plan can be moved. Bakas na sa boses ni Rafael ang pagkapaos na sinadya talaga upang akitin pa ang asawa. No, it can't be moved. Don't seduce me, Rafael. Natatawang saway ni Cassandra ngunit ang totoo ay kinikilig siya. Naramdaman na niya sa kanyang likuran ang lamig ng pader. Hudyat na suko na siya at wala nang aatrasan pa. She's now dead. Wala na siyang takas pa, lalo kung mas lumapit pa si Rafael at halikan kung siya sa kanyang weakness spot. Ano ba kasing plano mo ngayon, love? Rafael trying to be so reporter. Gusto niyang malaman kung ano pa ba ang makakapagpahinto sa alam niyang kapwa naman nila gustong gawin, else it's so important than me. That having me, my body. Naniningkit na tanong ni Rafael habang naglalakad papalapit kay Cassandra. Napaisip naman si Cassandra, yes, pinapapunta kasi ako ni doktora ngayon sa klinik niya, then after that ay plano ko na rin na mag-shopping. Diretsyong tugon niya. Napahinto si Rafael. Importante nga, mas importante pa kaysa sa buhay niya. Mabilis niyang pinulot ang sandong hinubad niya kanina at muli itong sinuot. Bakit hindi mo sinabi kaagad? I will go with you. Saglit lang, maliligaw lang ako ng mabilis, okay. Natatarante pang tugon ni Rafael. No need, I'm with Katrina. Naramdaman ni Rafael sa boses ni Cassandra ang biglaang pag-aalala. Oo nga pala, Cassandra still trying to hide her situation to him. At hindi niya maaaring madaliin ito. Kung hindi pa ito handang sabihin sa kanya, then siya na ang baalang gagawa ng paraan sa kung paano ito mag-open up tungkol sa kanyang sitwasyon. Oh, basta you just have to make sure na mag-update ka. Ipapahatid ko rin kayo kay Butler Greg. Ha, na kay Daddy si Butler Greg. Oh, yeah, I'm sorry I forgot. Parang natatarante niyang turan. Then I will ask Theodore to go with you. Is that alright? Yeah. That's better. Saka tipid na ngumiti si Cassandra. Nang pumasok na sa loob ng shower room si Rafael, ay nakaramdam si Cassandra ng pagka-guilty at awa dahil patuloy pa rin niyang itinatago rito ang kanyang sitwasyon. Nagpapasalamat na nga lang din siya at hindi na ito nagtatanong pa bakit ang daming weird things ang nagbago sa car niya. Ngunit hindi naman niya maiiwasan ang paglaki ng kanyang tiyan. Naglakad si Cassandra patungo sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang figure sa reflection ng salamin at saka hinimas ang kanyang tiyan. Talagang umuumbok na rin ito, kaya kailangan niya na rin mamili ng malalaking damit o dress para pansamantalang itago ito. Stay safe there, baby. Mommy will have the courage soon, at natitiyak ko rin naman na matutuwa ang daddy mo, lalo na ang mga kuya mo. Nakangiti niyang sambit sa kanyang tiyan. Napakuyom naman ang kamao ni Samantha dahil sa kanyang narinig. Malandi ka talagang babae ka. At nagawa mo pang magpabuntis kay Rafael. Galit na sigaw ni Samantha sa kanyang isipan. Dapat ay bababa lamang siya upang uminom ng tubig, ngunit nakita niyang nakaawang ang pinto sa kwarto nila Rafael. At nasaktuhan niyang nagsasalita si Cassandra habang nakaharap sa salamin at himas-himas ang tiyan nito. Dali-daling bumalik si Samantha sa kanyang kwarto. Hindi na kailangang patagilan pa ang plano ko. Sigaw niya nang makapasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Dapat magawa ko na yun bago pa malaman ni Rafael, o di kaya. Nahinto si Samantha sa paglalakad. Ay dapat ko munang gawa ng paraan kung paano mawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan, saka siya ngumiti ng malawak. Katatapos lamang mag-ayos ni Cassandra nang tumunog ang kanyang cellphone, hudyat na mayroong text message rito. Tinapos niya muna ang paglalagay ng lotion sa kanyang braso bago ito kunin at buksan. Wala naman kasi siyang inaasahang mensahe kaya hindi siya nagmadaling buksan ito. Just wait for me. You will pay for everything you did. Napakunot ng noo si Cassandra nang mabasa niya ang text messages na natanggap niya ngayon lang. It seems like a threat, ngunit hindi naman niya alam kung para sa kanya ba talaga yun o sadyang na wrong send lang. Hindi rin naman kasi nakaregistered sa kanyang contacts ang number nito. I'm ready, love. Ikaw ba ay tapos na rin? Nakuha ni Rafael ang Connie ang atensyon ng magsalita ito. Nakasuot lamang ito ng simpleng black shirt at tokong. Iba ang dating talaga kapag mga ganitong pormahan ang suot ng kanyang asawa. Napatingin siyang muli sa hawak na cellphone at dainlit ang text messages na na-receive.
Hindi niya aangkinin na para sa kanya ang mensaheng iyon hanggat wala pa ang pangalan niya. At isa pa, sino naman ang magtatangkang mag-text ng ganon na tila ba isang pananakot. Ready na rin ako, sigurado ako na naroon na rin sa baba sila Katrina at Theodore. Nakangiti niyang tugon. I don't think so. Bulong ni Rafael na tanging siya lamang ang makakarinig habang lihim na nakangiti. Hindi lang isang oras ang lumipas bago exit si Katrina at Theodore kanina. At nang tumawag si Rafael ay inabot ng ilang missed calls bago nito tuluyang sagutin ang tawag. Wala naman na itong nagawa pa nang sabihin niyang ihatid nito si Cassandra dahil marahil alam naman ni Ariana na aalis sila today. Under desaya rin ang kaibigan niya. Hindi na siya nag-iisa. Bakas pa sa boses ng kanyang kaibigan ang pagkahingal at alam niya kung bakit. Nalasap na ng kanyang kaibigan ang rewards na tinutukoy nito. Talagang literal na napa sana all siya. Sana all na pagbigyan. Hindi na bale, babawi na lamang siya pagkalipas ng ilang araw. Pagkababa nila Cassandra ay wala pa roon sila Theodore at Katrina. Tanging si Rogelio lamang at nakabababa lamang sa van na inihanda na kanilang sasakyan. Nangisi-ngisi si Rafael dahil mukhang humirit pa ang kanyang kaibigan. That's stupid. Bulong niya na hindi naman nakatakas sa pandinig ni Cassandra. What? Who? Kunot noong tanong ni Cassandra. Ha? Wala naman akong sinasabi. Patay mali siyang tugon ni Rafael. Pakiramdam ni Cassandra ay punagmumukos siyang ni Rafael. I heard you. You said, that's stupid. So sino ang tinutukoy mo? Bakas sa boses niya ang pagkainis at hindi naman iyon may tatago pa kaya naman nakakaramdam ng tensyon si Rafael. Sobrang iksi lamang ang pasensya ni Cassandra. Anytime ay parang dragon na handang magbuga ng apoy. At para namang masusunog si Rafael sa tuwing mararamdaman niya iyon. Hindi kaagad nakapagsalita si Rafael at napatingin na lamang sa gate. Sakto namang pumasok rito si Theodore at Katrina. Halos hindi pa nakabutones ang suot na polo ni Theodore at kapwa pa pinagpapawisan ang dalawa. There he is. Sabay turo ni Rafael kay Theodore. He's really stupid. Dagdag pa ni Rafael. Bigla ay nanlaki ang mga nota ni Cassandra dahil sa kusang pagpapaliwang ng kanyang isip sa kung ano ang nangyari kay Theodore at Ariana. Natauhan din si Rafael nang makitang bukas at kitang-kita ni Cassandra ang katawan ni Theodore. Mabilis niyang tinakpan ang mga mata ni Cassandra. Don't look at him, love. Para bata kung mag-react si Rafael dahil sa inis at selos na nararamdaman. You made me look at him. And I don't look at him anyway. Protesta naman ni Cassandra, kahit ang totoo ay sapat na ang kanyang nakitang hubad na katawan ni Theodore. Wala namang kaso sa kanya iyon. Mas matipuno at mas masarap pa rin syempre ang katawan ni Rafael. A true living Greek god. Ipinasok na ni Rafael si Cassandra patungo sa loob ng van. Don't look at him, okay. Masyadong kadiri ang katawan ng baliw na yon. Paalala niya pa rito. Oo na, wala pa rin namang tatalo sa'yo. Mahinang tugon naman ni Cassandra. Napangiti at napakagat si Rafael sa ibabang labi. Talagang binibigyan siya ng dahilan ni Cassandra para maramdaman na siya lang ay sapat na. Ganun yata talaga kapag si Lord na ang nagbigay ng taong para sa'yo. Konting segue ng words of affirmation at slightest touch, ay parang malulusaw na siya sa kilig. That's my wife. Proud pa na sambit ni Rafael sa kanyang isipan bago halikan ang labi ni Cassandra. Nahiwalay lamang sila sa paghahalikan nang walang sabing pumasok si Katrina, ngunit kaagad din na isinarado. Ay, sorry po, sir. Gulat at natatarantang sambit pa ni Katrina. Natawa naman si Rafael dahil para bang pulang kamatis na naman ang mukha ni Cassandra. Ganito talaga ito sa tuwing nahuhuli sa ganitong akto o hindi naman kaya ay sa tuwing kinikilig. Cassandra's cutest thing. Keep safe and update me, love. Paalala muli ni Rafael kay Cassandra at muling hinalikan ito sa noo. Noted, love. Sinenyasan na ni Rafael si Katrina na maaari na itong pumasok. At pagkapasok naman ni Ariana ay kaagad itong humingi ng tawad kay Cassandra dahil sa biglaang pagpasok nito sa loob ng van. Dala lang din ng kanyang adrenaline rush kaya kaagad siyang pumasok. Wala iyon, Katrina. Hindi naman na big deal sa akin yun. Pagtanggi ni Cassandra. Pasensya na rin ang natagalan po kami ni Theodore. Humirit pa po kasi ng round 2. Kinikilig pa na sambit nito. So, totoo, kayo na ba talaga ng kumag na yun?
Opo, Ate Cassandra. Ang gwapo talaga niya, ang bait. At ang sarap pa. Teka, Katrina. Kaagad niyang pinigil si Ariana sa pagkukwento nito. Kalma lang, Ariana. Yung mga ganoong bagay o ginawa niyo, ay hindi mo na dapat pang ikwento sa akin o kahit sa ibang tao. That's your privacy, okay? Napapunas tuloy ng pawis si Cassandra kahit naka-air conditioned naman sa loob ng van. Ay, ganun po ba? Pasensya na, Ate Cassandra, nadala lang ako sa bug zone ng damdamin. Ang sarap kasi talaga. Tinakpan na ni Cassandra ang bibig ni Katrina dahil parang Armalite na naman at tuloy-tuloy kong magkwento. Private thingy nyo yun. Keep mo na lang. Shut mo na lang ang mouth para hindi na kumalat pa ang nangyari sa inyo. Kalmadong paalala ni Cassandra. Katrina shook her head and took a deep breath. At nang kumalma na ito ay nagtitigan silang dalawa. Na worry ba'y nag-uusap pa rin ang kanilang mga mata. Hanggang sa hindi na nila napigilan pa na matawa dahil sa kanilang mga reaksyon. Habang nagtatawanan naman sila Cassandra at Ariana ay nag-aasara naman ang dalawa sa labas. Talagang sinulit mo ang 1 hour and 30 minutes, ha? Nakangising sa lubong ni Rafael kay Theodore habang nagbubutones ito ng polo shirt. Huwag kang maingay dyan, baka mamaya marinig ka ni Katrina. Mahiya pa yun at hindi na sumama pa sa akin ulit. Alright, gusto ko lang malaman mo na kahit ikaw at si Ariana ang kasama niya ay palihim pa rin akong susunod sa inyo. Nagtaka naman si Theodore. Check up niya today, right? So hindi niya pa rin sinasabi sa iyo ang tungkol sa pagbubuntis niya. Napailing si Rafael saka napabuntong hininga. Hain pa nga, But still I understand her lalo pa at hindi biro ang pinagdaanan niya noon. Let's go na. Doktora Francine is calling. Kapwa napatingin si Rafael at Theodore sa gawin ni Cassandra na kasalukyang nakadungaw sa bintana. Ngumiti naman si Rafael at tinanguan na si Theodore. Nang tumingin siya sa parking lot ay nakahanda na doon ang motorcycle ni Randall. Ito ang gagamitin niya para hindi agaw pansin at pamilyar kay Cassandra. At isa pa ay mabilis itong imaneho, kailangan niyang muna sa klinik ni Doktora Francine upang makapagtago kaagad. Nang makaalis ang van na sinaskaya nila Theodore ay kaagad naman na nagtungo si Rafael sa motor ni Randall. Inabot nito sa kanya ang helmet at pati na ang susi. Pakiramdam ni Randall unti-unti na silang nagkakaayos muli ni Rafael at sana ay tuloy-tuloy na yon. Mag-iingat ka sa pagdadrive mo. Paalala ni Randall na siyang tunangguan lang ni Rafael. Natutuwa ako at nakikita kong unti-unti na kayong nagkakaayos ng Kuya Rafael mo. Napatingin si Randall sa paparating na kanilang daddy. Napabuntong hininga siya habang minamasdan ng papalayong si Rafael. Tama kayo, Dad. Kahit anong tigas ng puso ng isang tao, kapag natutong magmahal ay unti-unti ring lumalambot ito. Just like Kuya Rafael. Kung noon ay hindi niya ako magawang kausapin o kahit tingnan man lang, ngayon na natuto na siyang magmahal ulit ay nagagawa na rin niya akong kausapin at lapitan. That's the power of love, Randall. Mararanasan mo rin yan kapag nahanap mo na ang babaeng nararapat at itinakda sa iyo ng Diyos. Nakalapit na ang kanyang daddy sa kanyang tabi. At inakbayan siya. Ito palagi ang favorite position nito sa tuwing nag-uusap sila ng nakatayo. Paano ko makikilala kung nakatakda akong maging pari? Masamang tumingin ang kanyang daddy sa kanya saka siya binutukan ng mahina. Sino nagsabing papayag ako? Hindi ka pwedeng magpari dahil sayang ang lahi. Tila naiinis nitong tugon na siyang ikinatawa ni Randall. Biro lang naman, Dad, galit na galit ka agad kayo, baka mamaya manikip na naman ang dibdib nyo. Kumakamot sa batok na tugon ni Randall. Talagang sasakit ang dibdib ko kapag ipinagpatuloy mong pag-usapan ang gusto mong mangyari na yan. Hindi na nga po, linam ko na lang ito ng alak. Nakapamulsang naglakad si Randall papalayo sa kanyang daddy. Ngunit sa aniyang isipan ay hindi mawala ang usapin sa gusto niyang tahakin. Susubukan niya lang kahit isang taon lang, kung hindi niya magustuhan at hindi niya kaya ay siya mismo ang magbaback out at uuwi mismo sa bahay nila. Ang totoo ay lately hindi na nakakaramdam ng inis o galit si Rafael kay Randall. Nabubuhay na lamang ang galit niyan sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama. Marahil ay dahil pa rin ito sa ginawa nito sa nakaraan. Mabilis siyang nag-overtake sa van nila Theodore. He already called Dr. Limze kaya naman alam na nito na kailangan niyang magtago.
Well, this is the only way para naman marinig at malaman niya nang siya mismo sa kanyang sarili ang kondisyon ni Cassandra. Nakarating naman kaagad sila Cassandra sa klinik ni Dr. Lindsay. Nalaman niyang sila lang pala ang tinanggap nitong pasyente ng araw na yun dahil malaki ang pagpapahalaga nito sa pamilyang Roosevelt. Nakaramdam siya ng hiya dahil pakiramdam niya ay pavip siya sa lagay na iyon, pero inunahan na rin siya ni Dr. Lindsay na hindi dapat makaramdam ng hiya o kahit ano dahil noon pa man daw ay ganito na ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang tinutukoy nitong noon. Ito ang unang beses lang naman siyang magpapa-check up bilang buntis. Mayroon pa bang nabuntis na Roosevelt? Napaisip si Cassandra na baka sa ibang kamag-anak nila Rafael. Malabo namang si Samantha dahil kung totoong nabuntis ito, hindi dapat ganun ito mag-react sa nursery room. Malayong malayo sa pagiging isang ina ang ugali nito. Medyo malamig lang itong gel pero wala naman itong side effect. Nilagyan na ni Dr. Lindsay ng gel ang kanyang tiyan. Alam ko na po ito, Doc. Naiilang niyang tugon. Gusto niya lang din i-inform ang doktora para hindi na ito mapagod pa. Oh, I'm sorry I forgot na alam mo na pala ang procedure dahil nagbuntis ka na pala. But still I'll want to repeat, dahil para mas maliwanagan tayo. Medyo hindi naintindihan ni Cassandra ang nais iparating ng doktora, kaya naman hinayaan na lang niya ito. Habang si Rafael naman ay nagtatago sa likod ng kurtina at naka-on ang recording app nito sa cellphone para mai-record ang bawat sinasabi ng doktora kay Cassandra. Ito na lamang ang paraan niya para hindi malimutan ang araw na ito, at ang mga bilin ng doktora. Ito ang Doppler, we will use this to hear your baby's heartbeat. At ito naman for ultrasound to see your baby. Paliwanag ng doktora na medyo may kalakasan upang marinig sa record ni Rafael. Nang marinig iyon ni Rafael ay tila nakaramdam siya ng kaba. Nang magsimulang yumangay ang speaker na tila ba may tumitibok ay unti-unting tumulo ang kanyang luha. That's his baby's heartbeat. Parang gustong lumabas ni Rafael sa kurtina at ipagsigawan ang salitang iyon. Rinig na rinig din ni Rafael ang pag-iyak ni Cassandra at bakas din dito ang saya na nararamdaman. Sa sobrang pagpipigil ni Rafael ay hindi nalaya na napigilan pa ang lakihan ng mata at pilit na inaaninag ang screen kung saan makikita ang kanilang baby. Hindi na niya napigilan pang lumikha ng tunog habang humihikbi. Kaagad naman itong narinig ni Cassandra at napatingin sa kurtina. Dr. Lindsay, narinig niyo po ba yun? Tanong ni Cassandra habang nakatingin sa kurtina. Napatikip naman si Rafael sa kanyang bibig dahil sa kaba at takot na baka makita siya ni Cassandra. Hindi pwede dahil tiyak na malilintikan siya. Hindi blang kay Cassandra gayon din sa doktora. Napairap naman si Dr. Lindsay. Ngayon ko lang naramdaman ang pagod ko bilang OB-GYN. Magtatago na nga lang dito pa gagawa ng eksena. Bulong nito sa sarili dahil mukhang hindi kinakaya ni Rafael ang kanyang mga nakikita at naririnig. Ho, may sinasabi po ba kayo? Naguguluhang tanong ni Cassandra. Wala naman, ang sabi ko lang, ako yung narinig mo. Pagdadahilan ni Dr. Lindsay. Napatungo na lamang si Cassandra ngunit hindi maialis sa kanyang paningin kung anuman ang mayroon sa kurtina. Napapansin niya kasing tila may tao roon at nagtatago. Nakaramdam tuloy siya ng takot lalo pa at dalawa lang sila ng doktora roon sa loob, baka mamaya ay magnanakaw o di kaya ay maniakis. Siguraduhin mo nang iinom ka na ng mga vitamins mo, Since mababa ang dugo mo, reresetahan kita ng folic acid with ferrous sulfate. Inumin mo ito after mong kumain, kung hindi mo kaya try other brand. Minsan kasi may mga brand na lasang kalawang, alam mo naman ang panlasa ng buntis right? Oo nga po, doktora. Ang isa pa pong pinuproblema ko ay ang tungkol kay Rafael. Baka kasi mamaya ay magtaka na siya kung bakit marami akong iniinom, at kung bakit ang lakas ko ng kumain. Don't worry, I already told him about your situation. Bigla ay nanlaki at napahinto si Dr. Francine sa kanyang ginagawa. Po, sinabi niyo na sa kanya ang kondisyon ko. Gulat tuloy na tanong ni Cassandra. Nakaramdam ng panginginig ng tuhod si Rafael. Hindi nga siya mahuhuli ni Cassandra, ngunit padalos-dalos naman sa pagsasalita ang doktora. Paano na ang gagawin nila? Ang ibig kong sabihin, sinabi ko na ang kondisyon mo na bumaba ang dugo mo at stress ka, kaya maiintindihan niya lahat ng changes sa iyong katawan. Kalma ka lang, okay?
Pakiramdam ni Dr. Limsey ay butil-butil ang kanyang pawis kahit pa naka-air conditioned ang klinik niya. Talagang ngayon niya lang naramdaman ang tensyon at pagod bilang OB-GYN. Masyadong maraming dapat itago at ilihim sa mag-asawang ito. Mukhang dito siya sa dalawang ito tatanda ng mas maaga. Salamat po doktora. Bigla ay napatingin siyang muli sa kurtina dahil parang nahadyap ng kanyang mga nata na gumalaw ito. Doktora, may kasama po ba kayo rito? At parang sinusubukang silipin ni Cassandra ang nakatago sa kurtina. Wala akong ibang kasama bukod sa assistant ko. Napalakas naman ang boses ng doktora kaya nagulat at napatingin si Cassandra dito. Ito ang Race Eta. Oh, you can go now, Mrs. Roosevelt. Kinuha naman ni Cassandra ang Race Eta ngunit hindi talaga matahimik ang isipan niya. Sigurado po ba wala kayong ibang kasama? Para po kasing may nagtatago sa kurtina. Pilit pa rin niyang pag-usisa. Wala nga, promise wala. Tumayo na si Dr. Limsey at sumakto pa itong naroon sa kurtina ang likuran na para bang may tinatago talaga. Para lang makasigurado po tayo, doktora. Mabilis na binuksan ni Cassandra ang kurtina. Oh, no, gulat na sigaw ni Dr. Limsey. Ngunit wala namang tao, as in wala silang nakita. Oh, I told you it was nothing. Ano ba sa tingin mo? May tinatago ako. Parang nabunutin ng tinik ang doktora kahit hindi niya alam kung paanong nawala roon si Rafael. Hindi naman sa ganun, doktora, baka po kasi masamang tao. Parang nakaramdam ng pagkapahiya si Cassandra dahil sa kawalang respeto niya kaya napayuko siya. Pasensya na po, doktora. Lalabas na po ako. Maraming salamat po. It's okay, ingat sa pag-uwi. Nakangiting sambit ng doktora. Tumungo na lamang si Cassandra at tuluyan nang lumabas ng klinik. Kaagad niyang kinultukan ang sarili dahil sa ginawa. Baka iniisip ngayon ni doktora na wala siyang respeto, o di kaya ay iniisip nitong nababaliw na siya. Hayes, kainis naman kasi. Hinanap ni doktora si Rafael at napansin nitong sarado ang comfort room kaya naman dumiretso siya roon. Basag na salamin ang tumambad sa kanya. Napabuntong hininga siya, wala silang narinig na basag dahil soundproof ang comfort room na siyang ipinasadya ng asawa niya. Habang si Rafael naman ay puro putik at burek ang binti, braso, at ang damit. Hinihingal na lumapit si Rafael sa van kung nasaan si Theodore. Call a friend, he needs help. Theodore, pagtawag niya rito habang kinakatok ang salamin ng van. What happened to you? Gulat na tanong nito sa kanya ng makababa ito mula sa driver seat ng van. Ano naglaro ka ba sa putikan? Ang baho mo Rafael. Siyang tunay dahil naaamoy niya rin na amoy dumi siya ng tao at amoy burek siya. Tumalon ako mula sa comfort room ng klinik ni doktora. Hinihingal niyang panimula. Nasira ko pa yung bintana, pagkatapos ay burek at putik pa lang ang nag-aabang sa akin. Ang alam ko kasi ginagawa pa yung clinic extension ni doktora, baka doon ka dumiretso. Ang baho mo talaga, maligo ka nga muna parang may tae pa yatang sumama sa'yo. Reklamo ni Theodore habang nakatikip pa ang butas ng ilong at umaaktong dumuduwal. Magsasalita pa sana si Rafael ngunit narinig na nila ang pagtawag ni Cassandra kay Katrina. Mabilis na lamang siyang nagtago sa likuran ng katabing kotse na nakaparada. May napadaan pang mag-ina sa kanyang tabi kaya nahihiya siyang napayuko. Iwaw mommy, amoy tae siya, marteng sambit ng batang babae. Look at him, sabay turo sa kanya. Nako, anak baka nati sa kanyang sariling salawal. Let's go. Nakakasuffocate ang amoy. Turan naman ng may edad na babae. Parang gustong sakalin ni Rafael ang mag-ina. The heck, hindi naman niya ginusto ang amoy na ito. Kailangan na niyang makaalis dito bago pa siya pagpiestahan ng mga tao dahil sa amoy niya.